Dahil wala akong ginagawa dito sa shop, is tatanungin natin yung mga usual na tanong sa akin kapag ka merong nagpapa-maintenance or nagpapayos ng mga aircon. So, pag-usapan natin dito, ano ba yung advantage saka disadvantage ng window type tsaka split type aircon at saan siya dapat ilagay. Kumbaga, saan siya nababagay, no? Hindi ko na i-detail dito yung pinakabuong proseso kung paano lumamig, paano magbigay ng paano uminit yung system natin para magkaroon siya ng lamig. Kasi ang aircon po natin, aircon, rep, mga ganyan, basta yung nagpapalamig is meron niyang kailangan niya ng init para makapag-produce siya ng lamig. Hindi na natin pag-uusapan yung mga technicalities nun. Pag-usapan lang natin dito yung common na advantage sa disadvantage at ano yung bagay sa mga area natin, no? Unang-una, yung window type, kung makikita nyo yung mga typical na aircon na parang isang pirasong aircon tapos sinasalpak natin sa pader, yun yung window type. Pag sinabi naman split type, yun yung dalawang part ng aircon. Isa, yung tinatawag na evaporator, yun yung nakikita natin sa loob ng bahay. Tapos yung isa naman is yung condenser. Yun yung nilalagay natin sa labas. So dalawang piraso yan. Usually pahaba yung pahaba yung window type, yung nasa indoor, evaporator natin. Tapos yung isa naman is yung condenser natin, malaki siya, na mabigat na nakalagay sa labas, no? So ano ba yung pagdating ba sa costing, ano yung mas budget friendly, no? Kung pag-uusapan natin yung costing, mas mura po ang window type kaysa sa split type. Siguro ang presyo nila, siguro, hindi natin pag-uusapan yung inverter, pag-uusapan natin yung mga typical na aircon. So sa pagdating sa costing po, yung window type is list siya sa presyo ng around 20% to 10% pagdating naman sa split type. Mas mahal kasing split type, no? Yun yung costing nila. So depende yun kung saan nyo bibilhin, pero usually yun yung mga typical na presyo nila sa split type at sa window type. Okay? So pagdating naman sa lamig, okay? Pagdating naman sa lamig, ang advantage ng split type at window type, kapag window type is hindi siya, kung ang paglalagyan lang po natin is kwarto lang naman ng mag-asawa ninyo or maliit lang na kwarto, pwede na po sa atin yung window type. Sufficient na po yung lamig na maibibigay niya doon sa kwarto natin. Pero kung ang kwarto naman natin is medyo malaki or ang paglalagyan yung ng aircon is nasa, kunyari, sa sala na medyo malaki yung area, ang nire-recommenda namin, mas maganda po split type. Kasi sa split type, mas malawak ang lamig na ipoproduce niya. Mas malawak po siya pagdating sa lamig. Unlike kay window type, si window type masyadong maliit lang yung area na kaya niyang palamigin. Unlike sa split type, mas malaki yung mas malaki yung area niya. So pagdating naman sa ingay, kasi yung yung aircon natin is dahil nga meron siyang compressor, nagko-compress siya, kaya nga kung walang init, wala ring lamig. So dahil diyan, meron tayong proseso na nasa loob. So nagkukos po 'yun ng ingay. Kapag window type po yung pipiliin natin, mas maingay po yung window type kaysa split type. Dahil yung window type is compact siya, nakakompact isang piraso. So nandun na yung condenser, nandun na rin yung compressor natin, basta nandun na lahat. So ibig sabihin, mas maingay siya dahil ang compressor po natin is nagkukos po siya ng ingay. Nagba-vibrate po siya, nagkukos siya, basta nagkukos siya ng ingay. Unlike naman kay split type, hindi po siya masyadong maingay. Kumbaga less yung ingay niya kung meron man. Hindi mo siya masyadong mararamdaman dahil yung nasa loob niya is
evaporator lang natin. Yung evaporator, siya yung nagbibigay ng lamig doon sa pinaglalagyan natin sa loob. And then yung ano naman, yung condenser naman natin na nagbibigay ng ingay is nasa labas. Tapos yung condenser natin na yun, nagpo-produce siya ng init. Pero hindi na natin yung mararamdaman dahil nasa labas lang siya. So ibig sabihin, mas less yung ingay kapag split type, kapag window type naman, mas maingay siya. Kaya nirekomenda ko, kung may bata po kayo kasama sa kwarto, mas maganda po split type yung gagamitin natin. Kasi may tsansa na maaring magising yung anak natin, lalo na kung kapapanganak lang o mga maliliit pa lang, na magising sila dahil mas maingay yung window type tsaka split type. Pero lilinawin ko lang ha, hindi ko sinabing maingay na maingay. Ibig ko sabihin, meron lang po siyang ingay. Na unlike sa split type, mas tahimik pa ang split type kaysa sa window type. Baka merong ma-misunderstood dun sa sinasabi ko. Yun yung pagdating sa noise. Pagdating naman sa maintenance, ang maintenance dito disadvantage palagay ko si split type. Sa maintenance tsaka installation. Okay, unahin natin yung installation. Ang advantage kay window type, pagdating sa installation, magbubutas lang po tayo sa wall. Bale, sukatin lang natin kung gaano kalaki yung window type nating aircon, tapos ilalagay lang natin doon, isasaksak natin, yun, okay na yun. Yun yung advantage kay window type. Kasi magbubutas ka lang, tapos isasaksak mo na. Ang disadvantage kay window type, ang laki ng butas na kailangan natin. So, kailangan natin magbutas kung gaano kalaki yung katawan ng window type, yun din yung butas na kailangan nating biakin sa wall natin kung wala pa tayong nakaabang na butas. So, mas malaki yung yung butas. Yun yung disadvantage kay window type. So, sa installation yun. Pagdating naman sa installation, punta muna tayo sa pagdating naman sa maintenance naman, kay window type, mas less yung maintenance niya kasi pwedeng kayo lang din yung mag-ayos nun. Magkaroon lang kayo ng idea kung paano siya gawin, mas madali nyong ayusin. Kasi lahat ng piyesa andyan lang sa harapan ninyo, lahat. Like yung mga yung mga relay, capacitor, nandyan lang sa harap. So, mas madali sa inyong ayusin. Pagdating naman sa cleaning, isa yan sa part ng maintenance, yung pag-cleaning. Kunyari, yung aircon natin is hindi na masyadong lumalamig. So, ang pinakaunang cause kung bakit hindi na siya lumalamig is maaaring madumi na, baka madumi lang. So, pag binuksan natin yung window type natin, pag nakakita tayo na may alikabok na dun sa harapan, mas marami na yung alikabok nun sa likod. So, kailangan po natin linisin yon. Ang gagawin nyo lang, babaklasin nyo lang, tatanggalin nyo lang yung cover niya, tapos meron lang part doon, electronics, na hindi dapat ninyong basahin kung merong electronics. So, yung iba nun, pwede nyo nang basahin. Para may makikita kayo yung parang radiator ng sasakyan, yun lang yung babasahin nyo. Mas mabilis yung maintenance kapag kay window type. Hindi nyo na masyadong kailangan ng skill doon. Unlike kay split type, pagdating sa installation, mas mahirap. So, mas magbabayad po kayo ng installation nito. Kasi di nyo kayang i-install ang split type kung wala po kayong understanding skill doon sa pag-i-install ng aircon. Hindi nyo po alam kung ano po yung cycle ng aircon, ano yung major cycle ng aircon. So, kung wala kayong idea sa ganon, so kailangan po ninyo magpa-install. Sa installation pa lang, gagastos na po kayo kay split type. Okay? So, usually, ang split type installation nasa 5,000 to 7,000. Sa technician na lahat, yung gagastusin, yung mga copper tube, yung pambalot, tapos yung basta lahat, kasama doon sa package. Yun yung sa installation, yun yung disadvantage kay split type. Ang advantage naman kay split type,
pagdating sa installation, mas maliit yung butas natin. Malaki pa siguro tong kamao ko sa butas ng split type. Bakit? Dahil po, yung magbubutas lang po tayo sa wall ninyo para daanan lang po ng copper tube, which is yung dalawang tube na yun. Usually dalawang tube, pero meron akong na 3. Pero usually dalawang tube lang yan, maliit tsaka malaki. No? Pinapasok lang natin sa bahay yun. So ibig sabihin, mas maliit ang butas ng split type kaysa sa window type. Yun sa installation. Pagdating naman sa maintenance, napakamahal ang maintenance ng split type. Since na hindi kayo ang gagawa ng maintenance, so kailangan nyo na namang magpatawag ng maintenance sa mga skilled technician natin or sa mga skilled engineer natin kung gusto nyo pong magpa-maintenance, like kapag hindi na lumalamig, kapag ayaw umandar, kapag basta lahat ng maintenance mas magastos ang split type. So pag mga maintenance expected na yan, nasa 1.5 yung maintenance yan. Pinakamababa na yun, di ko lang alam kung makakuha pa kayo ng 1.5, pero pinakamababa na yun. So yun yung disadvantage pagdating kay split type. Okay, move naman tayo sa security. So siyempre security base, mas maganda, advantage naman yun kay split type. Bakit? Kasi kay window type, kaya nagkaroon ng issue pagdating sa security, yung si window type, dahil nga si window type nilalagay lang natin sa taas, di ba? Nilalagay lang natin. So kapag nilalagay lang natin sa wall, nagbubutas tayo ng malaki, is may tendency kahit itulak lang yon or tadyakan, malalaglag na yung aircon. Pag nalaglag yung aircon, yung magnanakaw makakapasok sa loob. So yun yung disadvantage kay window type. Kaya minsan, ina-advise ko kapag meron kami mga customer na nagpapa-install ng aircon, lalo na kapag window type, sinasabihan ko sila na lagyan nila ng harang dun sa likod, lagyan nila ng grill, or maglagay sila sa loob ng aircon, sa loob ng kwarto, or sa paglalagyan ng aircon, maglagay sila ng harang na bakal, na kapag i-push galing sa labas, hindi malalaglag yung aircon natin. Dahil kapag malaglag yung aircon natin na window type, is maaring makapasok yung magnanakaw. Dahil ang butas ng aircon natin, typical aircon natin na window type, malaki talaga. Makakapasok ang tao. Kahit medyo malaki yung magnanakaw, makakapasok po sa loob. Yun yung disadvantage pagdating sa security kay split type. Kay window type naman, ang advantage niya kay window type, maliit lang yung butas. So hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na kapag umalis ka ng bahay, magbakasyon kayo, or samang kayo pumunta na walang natirang magbabantay, syempre, hindi ka matatakot na may makapasok dahil maliit lang ang butas. So sa butas na ganito kalaki, ganyan, siguro mga ganyan, hindi possible na makakapasok ang tao. No? Maliit lang siya. So yun yung mga advantage at disadvantage na gusto ko lang i-share sa mga gustong bumili ng aircon, sa mga gusto magbalak o nagdadalang isip kung ano yung mas maganda, window type ba o split type. Syempre, ang una nating alamin kung gaano kalaki yung kwarto natin. Tapos, syempre, munti ko na makalimutan, meron tayong tinatawag na horsepower. So yung horsepower is pwede rin ninyo i-consider yon. Kapag masyadong malaki yung kwarto, kung gusto niyo talaga ng window type, so taasan niyo ng horsepower yung aircon nating window type. Ang disadvantage lang nun, kapag tinaasan natin yung horsepower, is mas malaki po yung presyo ng window type. So yun yung iano nyo rin, yun din yung titingnan nyo. Kung gusto nyo ng ganon. So yun lang yung may share ko sa inyo pagdating sa cost, pagdating sa lamig niya, pagdating sa ingay ng aircon natin, pagdating sa maintenance, installation, kung magkano yung nagagastos natin, kung gaano ka-hassle yung pag-maintenance sa pag-install,
syempre mas iniulit ko, mas hassle, i-maintenance, saka i-install si split type. Kailangan po natin ng skill. Kailangan po natin ng marunong talaga mag-install doon. Unlike kay split type, butasan lang natin, tapos salpak lang natin, tapos na. Isaksak lang natin, okay na yun. So pagdating sa security, mas prone si window type sa mga nakaw. Kung ang bahay nyo is magkadikit lang sa mga bahay, recommend kong lagyan nyo na lang sa likod ng grill or sa harapan maglagay kayo ng bakal na para kapag tinulak galing sa labas, hindi malalaglag yung aircon natin. Yun lang, at sana meron kayong nakuha sa na idea na magkaroon kayo ng idea kung paano or kung ano yung dapat yung bilhin sa sa area ninyo. Pero advice ko lang din kapag bibili kayo, mas maganda alamin nyo muna kung gaano kalaki yung space ng paglalagyan ninyo, kung gaano kalaki para yung mga salesman is ma-explain din sa inyo kung ano yung dapat, no? And then mag-ingat lang tayo sa mga salesman, no? Hindi ko naman nila lahat, pero usually kapag salesman, lalo na kapag may mas malaki yung commission na makukuha nila doon. Hindi ko naman nila lahat, pero may nakita na akong ganun kasi nakapagtrabaho rin ako ng SM. So, kapag may mga malalaking commission doon, pinupush nila yung mga aircon na yun. So, maging aware po tayo doon. Kasi, instead na mapaganda yung nabili natin, magiging pangit pa yung mabili natin. Ingat po tayo, tingnan natin kung yung sinabi ba sa inyo ng promodizer is talaga bang reasonable para bilhin nyo yung unit na yun. Yun lang. Have a nice day. Bye-bye.